Ang ganda ng panahon ngayon. Sana wag umulan. At sana mapaubos agad natin ang tindahan no po, Lola Anita. Sabi ni Eliza na inilibot ang tingin sa kalawakan ng Emerald Park. Suminghot pa siya ng sariwang hangin. Malawak doon at kaaya-aya ang paligid dahil sa mga puno. May ilan na ring mga tao ang namamasyal, pero sila hindi namamasyal. Dahil doon din sa parke na yun sila nakatira. Oo nga, Apo. Mapapaubos natin itong paninda natin dahil maraming gustong magpaluto nitong paksiw na bangus. Anang 80 taong gulang na si Lola Anita. Nilalagay nito sa basket na nakapatong sa lumang mesa ang hiwa-hiwalay na plastik na may lamang ulam. Tinanaw ni Eliza ang matanda bago naglakad papuntang kariton at kinuha ang hip bag sa eco bag. At sa kariton ding yon na nalililiman ng puno, doon din sila natutulog. Sa tabi na yun tuwing gabi ay nagtutolda lang sila ng lumang tent na napulot nila sa basurahan. Homeless kasi sila kung tawagin. Sa isang maliit na probinsya ng Bicol lumaki si Eliza Juarez. Namatay sa pneumonia ang kanyang ina noong 7 taong gulang pa lamang siya. Kaya ang nagtaguyod lang sa kanya ay ang amang karpintero. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa karatig bayan ng BSHRM at bumalik siya sa bayan nila para doon magtrabaho bilang receptionist ng isang inn. Ngunit ilang buwan pa lamang siya sa trabaho ay namatay na ang kanyang ama dahil sa aneurysm. Mula noon ay mag-isa na lamang si Eliza sa buhay dahil walang nagmamahal sa kanya ni isang kamag-anak. Kaya noong mapadpad siya sa Maynila, kay Lola Anita siya nakahanap ng pagkalinga ng isang pamilya. Siya nga pala, Apo, magtataas na daw ng kaunti si Greta ng singil sa pagpapaluto dahil nagbahal na ang gas. Imporma ni Lola Anita. Nabanggit na rin po niya yan sa akin, La. Ayos lang po at kaunti lang naman ang hinihinging dagdag. Kuha pa rin natin sa tubo. Sagot naman ni Eliza na lumapit dito at tumulong sa ginagawa. May-ari si Greta ng 2 food stall doon sa parke. Nang maisipan nilang magnegosyo ng ulam, pinakiusapan nila ang babae na kung pwede ay doon makiluto sa pwesto nito. Yun lang kasi ang paraan para makadiskarte silang maglola at kumita, kaysa naman mamalimo sila. Pumayag naman si Greta at per hour ang binabayaran nila sa LPG dahil nilibre na nito sa kanila ang mga kagamitan. Nagbabayad na lamang din sila rito ng tubig na gamit sa pagluluto at paghuhugas. Up to sawa naman kaya di na rin sila lugi. La, okay na po ito. Tara na po. Maya-maya ayakang na ni Eliza. Kinuha niya ang isa sa 2 basket. Ang isa naman ay kay Lola Anita. Sige, Apo, nang maaga tayong makauwi. Anito. Tumungo na sila sa isang avenue sa Ortigas kung saan madalas sila maglako. Saglit silang naghiwalay ng ruta at nakabenta naman. Ngunit nang pupuntahan na ni Eliza si Lola Anita sa gusaling pinaglalakoan nito, ay nagulat siya nang madatnan ang hindi kaaya-ayang eksena. Excuse me, sir. Ano bang ginagawa mo sa lola ko? Salubong ang kilay na lumapit si Eliza sa security guard ng Ana Karina Foods Incorporation Tower. Nakita niya kasing itinutulak nito ang matanda. Ma'am, ilang beses ko nang sinabi sa inyong bawal kayo magpagala-gala dito, pero balik pa rin kayo ng balik. Matigas na sabi ng gwardya. Hindi naman po kami pagala-gala lang, sir. Nagtitinda po kami. Pagkain po ito. Mahinahon naman na sabi ni Lola Anita. Hinawakan ni Eliza sa balikat si Lola Anita. Narinig niyo siya, sir? Naghahanap buhay kami. Gusto lang naming mabuhay. Pamanhin po talaga. Ipinagbabawal kasi ng building owner ang lumagi dito sa area na matagal, lalo na't walang kinalaman sa kumpanya. Paliwanag ng gwardya at tumingin sa di kalayuan. Unti-unting lumaki ang mga mata nito. Speaking of may-ari, nandito na siya. Umalis na kayo, baka masisante pa ako. Napalingon si Eliza sa tiningnan ng gwardya. Tumigil sa tapat nila ang isang maganda at magarbong sasakyan na halatang mamahalin. Mula doon, bumaba ang isang lalaking pamilyar na sa kanya. At sa ikailang pagkakataon ay muli niyang sinalubong ang presensya nito. Ito lang naman si Archer Torres, ang 35 years old na CEO ng kumpanya kung saan sila nakatayo, ang Ana Karina Foods Corporation. Balita pa niya, aninsunod ang kumpanya sa pangalan ng ina nito. May kapatid pa itong isa na COO naman. Pagkababa ng sasakyan ay ang matapang nitong mga mata ang sumalubong kay Eliza. Nakasuot ito ng business attire na hindi maipagkakailang bagay sa matikas nitong pangangatawan. Pero sa kabila ng intimidating nitong presensya, ay hindi maitatanggi ang angkin nitong kagwapuhan na siyang ikinaiinis niya. 3 buwan nang nakalilipas simula nang marinig niya ang pangalan ni Archer. Maraming kadalagahang parokyano nila ang may gusto rito.
Pinapangarap raw ng lahat dahil ilang chains of restaurants ang pag-aari nito na nakakalat sa Metro Manila. Kapag nagkikita sila ay lagi talaga siyang itinataboy nito. Minsan ay tinatakbuhan niya ang masungit na CEO. Kahit sa malayo, napapansin niyang masama ang tingin nito sa kanya. Ewan ba niya kung bakit? O baka sadyang matapobre ito? Ikaw na namang babae ka. Bakit ba lagi kang pag-alagala dito sa paligid? Bungad ni Archer. Simangot itong lumapit sa kanya. Aba, hindi lang kami pag-alagala dito. Lalaking masungit. Kita mo nagtitinda kami? Taas na ang katwiran niya. Hindi porke mayaman ka, ganyan ka na magsalita. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. May matanda kang kausap. Tiningnan ni Archer mula ulo hanggang paa si Lola Anita. Goodness, hindi ito tindahan ng putyo-putyo mga pagkain. At dito pa talaga sa harap ng building ko kayo nagtitinda. Seryoso ba kayo? Nagpanting ang tenga ni Alyssa. Sir, hindi maganda ang tono ng pananalita mo. Hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos? Bakit, Miss Madungis na pasaway? Ano bang mali sa sinabi ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. May mangilan-ngilan ng mga tao sa paligid ang tumitigil at curious sa kanilang pagtatalo. Karamihan sa mga ito ay mga empleyado at nakasuot ng business attire. Miss, Lola, umalis na nga kayo. Ng gwardya. Hinawakan nito sa braso si Alyssa, pati si Lola Anita. Wait, guard. Ako nang bahala sa kanila. Pigang ni Archer. Tumaliman naman ng gwardya at dumistansya. Miss Madungis, nilulugar ang pagtitinda. Ang madudungis na tulad nyo ay dapat dun sa lugar din na dugyot. Hindi dito. Nakikita mo bang paligid dito? Paspas na iginalan ni Alyssa ang paningin. Oo nga't naglalakihang gusali ang mga nandoon sa Ortigas. Business area kasi ang lugar. Pero nagbi-business din naman sila. Hindi nga lang kasinggaran ng mga naroon. Maaaring luma ang damit naming suot. Mayabang at matapobreng lalaki. Pero hindi ito madumi gaya ng inaakala mo. Pati ang luto namin ay malinis. Alam mong madumi? Yung budhi mo. Duro niya dito. Aba, ikaw pang matapang ah. Humakbang papalapit ang lalaki na halos ilang pulgada na lamang ang layo nila. Lalayo sana si Alyssa, ngunit tila na paralisado ang kanyang katawan. Dama niya ang init at bango ng hininga ni Archer habang nakatingala dito at pilit na pinapantayan ang matapang nitong tingin. Hindi siya pasisindak dito. Huwag mo akong subukan, miss. Bakit? Sasaktan mo ko? Sige, gawin mo. Tutal mo kang dyan ka naman magaling. Huwag kang magtapang-tapangan. Ang gusto ko lang mangyari, ayoko na kayong makikita muli dito sa labas ng building ko. Dahil hindi kayo nararapat dito. Mahirap bang intindihin yon? Pinagbawalan na kayo ng maraming beses pero hindi kayo nakakaintindi. Kung gusto mo kaming itaboy mo kami sa maayos na paraan. Hindi yung mamimintas ka pa at tinitingnan ng pisikal naming anyo. Paano hindi ko kayo pagsasalitaan? Ang kulit mo eh. Siguro nga, ganyan talaga ang ugali yung mga squatter? Mahihirap? Putol niya sa iba pa nitong sasabihin. Tumaas ang isang sulok na mga labi ni Archer. Mabuti alam mong tawag sa mga katulad niyo. Actually, kulang pa nga eh. Dagdagan mo pang walang pinag-aralan dahil hindi ka makaintindi. Property ko to, kaya may karapatan akong pagbawalan kayo rito. Bago pa man makapag-isip si Alyssa ay malakas na dumampi na ang palad niya sa pisngi nito. Wala kang modo. Did you just slap me? Hindi makapaniwalang tanong ni Archer. Nanlaki ang mga mata. Sinapon nito ng palad ang pisngi. Ay, hindi mo ba nadama? Gusto mong ulitin ko? Anya, balak sanang bigyang muli ito ng sampal. Ngunit agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Bitiwan mo ko. Mayabang. See? Do you think you're strong enough to do that again? At akala mo ba pagpapasensyahan pa kita? Di sampalin mo rin ako. Total obvious naman na kaya mo yung gawin. Sige na. Matapang na hamon niya. Hinarapan niya ang kanang pisngi nito. Apo, ako na nakikiusap. Tama na yan. Umalis na tayo. Tama nga siya. Hindi ito ang lugar para magtinda tayo. Kanya ito, kaya tara na. Yakap ni Lola Anita sa kanya. Binitiwan ni Archer ang kanyang kamay. Buti pang lola mo may sentido komon. Ang sayo, gamitin mo na next time. May araw ka rin, Archer Torres. Hintayin mo lang. Duro niya dito. Doon na lumapit ang gwardya at ramdam niyang inihatid siya ng galit na tingin ni Archer. Pagkatapos ng eksenang yon, minabuting bumalik ni Alyssa sa parke. Nakaupo siya sa kariton at pinakakalma ang sarili.
Mabuti na nga lang 2 bangus na lang ang natira sa paninda natin bago tayo nakita ng archer na yon, La. Pero sayang, hindi natin napaubos. Masama ang loob na sabi ni Eliza. Hayaan mo na, Apo. Ang importante, bawi na tayo. Iulam na lang natin yung natira nating paninda. Mahinahong sabi naman ni Lola Anita. Nag-aayos ito ng gamit sa isang lumang bag na nakapatong sa isang lumang monoblock. Napailing si Eliza at tinanaw ang kalayuan kung saan dumami na ang mga tao. Alam niyo po, La, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ganun kainit ang dugo sa akin ng archer na yun. Ewan ko ba kung bakit laging nagkakataong nakikita natin siya? Ang lawak-lawak ng kumpanya niya pero talagang parang lagi sinasadya na natsatsambahan niya tayo ron. Ang dami pa naman nating suki dun. Puno ng hinanakit na sabi niya. Noong unang makita niya ang binata sa labas ng building nito, ay iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng napakagwapong lalaki sa tanang buhay niya. Ngunit nang hindi inaasahang malapitan niya ito, ay agad siyang ipinagtabuyan nito na parang aso. Apo, hayaan mo na. At totoo naman ang sabi niya. Kumpanya niya yon, nakikitinda lang tayo. Pero pwede naman po niya tayong paalisin ng maayos, La. Hayaan mo na at baka marami din siyang iniisip na problema sa kumpanya niya. Pero tingin ko, may dahilan kung bakit naiinis siya sa'yo. Hindi ba minsan nakita natin siya na nagbigay ng tubig doon sa isang taong grasa at inabutan pa niya ng pera? Ibig sabihin, may kabutihan rin sa puso niya. Hindi siya matapobre. Malambing na wika ng matanda upang pawiin ang inis niya. Lumabi si Eliza. Opo, nakikita kong magalang naman siya sa isang street sweeper at pulubi. At yung gwardya, parang tropa niya lang yun kung tratuhin. Pero anong dahilan bakit lagi niya akong inaaway? Grabe naman kung trip niya lang. Baka gusto ka lang niya. Tingin ko, nagpapapansin yun sa'yo. Kaya lang medyo nasobrahan yata. Sa akin, magkakagusto siya? Ay nakula, malabo. Nais niyang matawa sa sinabi ng matanda. Siguro galit siya dahil tama nga, hindi ako marunong makaintindi. Ilang beses na niyang sinabing bawal magtinda ron sa building niya pero hindi ako nakikinig. Nadamay pa kita, Lola. Pasensya na. Itinigil ni Lola Anita ang ginagawa at tumungo sa kanya bago naupo sa kanyang tabi. Hayaan mo na, hindi ba kaunting ipon na lang ng pera? Makakarenta na tayo dun sa paupahan na balak nating rentahan. May malapit din dong espasyo kung saan pwede tayong magtinda ng pagkain. Kapag sapat na ang ipon natin, doon ako maghahanap buhay. At ikaw, hindi ba pangarap mong magtrabaho sa isang hotel? Pwede ka nang makapaghanap. Oo nga po, La. Kaunting ipon na lang. Pero hindi na siguro ako mag-a-apply. Tutulong na lang ako sa pagtitinda mo. Wala yata akong pag-asang makapasok sa trabaho. Anyang bahagyang nayuko. Bakit naman? Hindi ba nakapagtapos ka naman? Opo, kaya lang, di ba't wala akong requirements? Lahat na iwan ko sa probinsya, kaya ayaw nilang magtiwala sa akin. Ayaw ding maniwala na tapos ako ng kolehiyo. Tapos tinitingnan pa nila palagi ang suot ko na hiniram ko lang sa'yo. Wala rin kukuha sa akin dahil wala akong tirahan dito. Minsan, napapagkamalan pa nga akong manggagansyo ng iba kong ina-applyan eh. Natawang tugon niya. Kung hindi naman po ako tinatanggap, may lumalapit sa akin. Yun nga lang ibang trabaho ang inaalok, pagbebenta ng aliw. Aba, di ko naman ata kaya yun. Saglit na natigilan si Lola Anita, pagkatapos ay hinaplos nito ang kanyang likod. Alam mo, Apo, 24 ka lang at naniniwala akong maraming oportunidad ang kakatok sa'yo. Dahil bukod sa masipag ay maganda ka pa. Aangat ka rin sa buhay, manalig ka sa Diyos. Mabait kang bata kaya hindi ka niya pababayaan. Tiis-tiis lang muna. Tumingin si Eliza sa matanda at tipid ng humiti. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Lola. Mabuti pa kayo, kahit hindi ko kaano-ano, mahal ako. Hindi gaya ng mga tsuhin at tsahin ko na galit sa akin. Palibhasa, anak si Papa sa labas. Totoong apo na ang turing ko sa'yo. Ikaw na lang ang meron din ako. Wala na rin akong pamilya. Kaya kung mangangarap ka, susuporta ako. Ngiti nito. Ngumiti din at yumakap si Eliza dito. Tumawa naman ang matanda at tinapik-tapik siya sa pisngi. Gumagaan palagi ang loob niya kapag kausap si Lola Anita. Puro pang-aapi kasi ang naranasan ni Eliza sa probinsya. At dahil hindi pala sa kanila nakapangalan ang bahay nila ng kanyang ama, ay pilit siyang pinapaalis doon ng kanyang mga kamag-anak. Kamuntik pa nga siyang maghahasa ng mga kumpare ng kanyang tsuhin. Mabuti na lang nga ay nakatakas siya dahil lasing ang mga ito.
Sa sobrang takot at pangamba ay tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang sa may nag-stopover na bus patungong Maynila sa pinahingahan niyang lugar at sumakay siya roon ng walang pag-aalinlangan. Ang tanging dala lang niya noon ay lumang cellphone at mabuti na lamang may 3,000 piso siya sa bulsa. Bumaba siya sa isang terminal sa Cubao at nahimatay sa daan. Doon ay tinulungan siya ni Lola Anita at simula noon ay magkasama na silang naninirahan sa kalsada. Siya, apo, ang mabuti pa magtimpla tayo ng maiinom para mapreskuhan ka naman. Ani Lola Anita na kumala sa kanya ng yakap at tumungo sa munti nilang mesa na ditiklop. Sinundan ito ng tingin ni Eliza. Oo nga po pala Lola, bukas ako na lang po maglalako para kung makita man ako ni Archer, matatakbuhan ko agad siya. Kung gusto niyo po ng mapaglilibangan, dito na lang po kayo magtinda ng mga inumin at chichirya. Suwestiyon niya. O sige, pero wag ka nang magtinda malapit sa gusaling pag-aari ni Sir Archer. Baka kasi magkita na naman kayo at magkainitan ulit. Ayoko namang mapaaway ka na naman, apo. Sige po, iiwasan na natin ng lalaking yun. Sakto 6:00 ng hapon ay kumain na sila ng hapunan. At muli, doon sa parke ay nagpalipas sila ng buong magdamag. Kinabukasan, muling pumaroon si Eliza sa lugar kung saan sila naglalako. Ngunit malayo na sa building ni Archer. Salamat po, ma'am. Ito pong sukli niyo. Abot ni Eliza ng sukli sa isang bumili ng lumpiang toge. Muli sana siyang magtatawag ng customer, pero isang magandang kotse ang pumukaw sa kanyang atensyon. Pumarada yun sa kanyang harapan, at laking gulat niya nang bumukas ang bintana sa driver's seat niyon. Archer? Gulantang niyang sabi ng makilala kung sino ang nagmamaneho. Ikaw na naman. Ano na namang ginagawa mo dito? Sabi naman ng masungit na lalaki. Namaywang siya tumaas ang isang kilay. Obvious pa, nagtitinda ako. At saka ano bang kinaiinis mo? Wala naman ako sa tapat ng building mo ah. Bumaba si Archer at paaburidong isinara ang pinto ng sasakyan. Matamang tiningnan ni Eliza ang lalaki palapit sa kanya. Kakaiba talaga ang dating nito. Matikas at swabing lumapit. At maging siya ay naiinis sa sarili dahil wala siyang maipintas na pangit sa pisikal nitong anyo. Hindi halata na masama ang ugali nito. Hindi mo ba alam? Yung building na yan, akin rin yan. Turo nito sa building sa kanyang likuran. Nalingon yun ni Eliza bago muling ibinaling ang tingin sa binata. Nakaramdam siya ng pagkapahiya, pero hindi niya yun pinahalata. Ay, ganon? Mali ko bang sa'yo yan? At saka, hindi naman ako pumasok ah. Nandito lang ako sa labas. Hindi ko naman inaangkin yung building mong bulok. Kahit yan mismong tinatapakan mong semento, akin yan. Miss Madungis. Kaya get lost. Bakit ma ang sungit mo? Ano bang ginawa ko sa'yo ha? Ang mga empleyado mo paborito ang mga pagkain niluluto namin. Hamak na mas mura to kaysa sa ibang mga luto. At paano kung ma-food poison ang mga empleyado ko? Makakargo mo ba silang lahat? For your information, mas malinis pa ang mga luto ko kaysa sa budhi mo. Malinis? Mukhang daga ka naman. Makadaga ka naman, wagas. Masyado ka talagang aroganting antipatiko ka. Napakamata pobre mo. Pero mas okay na maging daga kaysa maging demonyo. Abat, eskandalosa ka talagang babae ka ah. Ikaw rin naman ah, balasubas. Binihisan ka lang na maganda. Tanggalin mo lang ang titulo mo, basag ulo ka rin. Naikuyom ni Archer ang mga kamay at numipis ang mga labi. Mukhang napipikon na to sa kanya. Ilang segundo silang nagsukatan ng tingin. Ngunit maya-maya ay si Eliza rin ang pumutol na yun. Hindi niya kayang titigan ang mga mata nitong galit sa kanya nang walang dahilan. Sige, aalis na ako. Sa ibang lugar na lang ako magtitinda. At sana hindi na tayo magkita pang muli. Isaksak mo sa baga mo yung property mo. Lahat na lang sa'yo. Anya at tumalikod na. Binilisan niya ang paglalakad. Ngunit may hindi pantay na semento siyang natapakan dahilan kaya siya nadapa. Aray! Napangiwing sabi niya. Ngunit mas inintindi niya ang mga natapong lumpia. Ang paninda ko! Anya na saglit yung tinitigan. Pagkatapos ay bigla siyang nanlumo. Naku, hindi ko na ito maibibenta. Marumi na sila. Habang nakaupo ay inunan ni Eliza na pulutin yung malapit sa tabi niya. Pero nabigla siya nang may humawak sa braso niya. Get up. Archer? Tingala niya. Ako nga. Kahit mukha kang daga, huwag kang gumapang dyan. Nagmumukha kang ipis. Stand up. Utos nito, ngunit banayad siyang hinila patayo. Napalunok si Eliza na magkasalubong ang kanilang tingin. Doon ay hindi inaasahang dumagundong ang kanyang puso.
Ang mga mata nitong kanina'y galit ay tila ba napalitan ng pag-aalala. Tuloy ang inis na naramdaman niya ay biglang napawi. Ikaw naman kasi, ang lampa mo. Ayan tuloy, natapon ng paninda mo. Anito na dali-daling pinulot ang mga natapong lumpia at inilagay sa basket niyang dala. Tumulong na rin si Eliza hanggang sa matapos sila. Teka, ba't mo ako tinulungan? Di ba galit ka sa akin? A food is still a food. Tinda mo pa rin yan at dyan ka nabubuhay. Ayoko may nasasayang na pagkain. Kahit na hindi ako sigurado na malinis nga yan. Salamat. Pero sana kung tutulong ka rin lang, huwag ka nang mamintas. Ani Eliza na lumunok. Whatever. Mula sa bulsa ng slacks, dumukot si Archer ng pera. Here. Abot nito sa kanya ng cash. Hindi niya alam kung magkano yun, pero may nakita siyang mga libo. Ay, wag na Archer. Wag ka na magpakaipot. Anito na isinuksok ang pera sa bulsa ng kanyang palda. Natameme siya at uminit ang pisngi sa ginawa nito. Teka, hindi ko ito matatanggap. Kaya kong bawiin ang puhunan ko. Pwede ba wag ka na ma-pride dyan? Yun na nga lang ang meron ako. What? Salubong ang kilay na tingin nito. Kapag tinanggap ko to, baka isipin mo pera lang ang katapat ko. Hindi ako ganung tao. You're unbelievable. Ani Archer na umiling. Wala akong sinabing ganyan. Nanghihinayang lang ako sa pagkain. Sige, ganito na lang. Isipin mong binili ko yan para ipakain mo sa stray animals dito sa lugar. Nang sa gayon, hindi ka namang hinayang. Okay? Ha? Saglit na tinitigan siya ni Archer. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad ito palayo. Ngunit tinawag niya ito. Teka, sandali. Bakit ba daga? Lumingon naman ang binata. Naiinis talaga siya kapag tinatawag siya nitong daga, pero kailangan niya magtimpi. Hindi daga ang pangalan ko, lalaking masungit. Pero maraming salamat. Gagamitin ko tong pampuhunan. Hayaan mo, hindi na ako rito magtitinda. Sabi ni Eliza. Do whatever you want. Basta huwag ka nang madadapa. Sabi pa nito bago sumakay ng kotse at pinaandar yon. Inisip niyang pagtatawanan siya ni Archer nang madapa siya. Pero kabaliktaran ang nangyari at mukhang pinag-iingat pa siya. Mula naman sa building na pag-aari din pala ni Archer, lumabas ang isang lalaki. Si Kit yon, ang nakababatang kapatid ni Archer na tansya niya ay nasa early 20s. Popular din si Kit sa mga empleyado sa area. Yun nga lang, mukhang mabait ito at maaliwalas ang itsura. Hindi ito gaya ng kapatid na may pagkamasungit. Si Kuya Archer yung nakita ko, tama? Anito na ang kinakausap ay si Eliza. Ha? Oo. Mabilis niyang tango at nayuko. Maikling tumawa si Kit at umiling. Mula sa second floor nakita ko kayo sa bintana. As usual, nag-aaway na naman kayo. Ikaw yung nakikita lagi sa AKF Corps building na nagtitinda ng ulam, right? Oo. May nakapagsabi sa akin na para raw kayong aso't pusa. But when I saw you trip, bababa na sana ako pero tinulungan ka na ni Kuya. Ay, nakita mo yun? Ngiwi niya at nakaramdam ng hiya. Yes, I saw everything. But don't worry, ako lang ang nakakita. Anitong kumindat pa. Paklang ngumiti si Eliza bago mabagal na naglakad patungo sa isang concrete bench na niliniliman ng isang puno at naupo roon. Sumunod naman sa kanya si Kit. Paumanhin kung nakikita mo kami ng kuya mo na nag-aaway. Baka isipin mo ang sama ng ugali ko. Ani Eliza. Naupo naman si Kit sa tabi niya. Don't worry, hindi ako nag-iisip ng ganyan. Bumuntong hininga si Eliza at tumingin sa mga dumadaang ilang sasakyan sa malayong kalsada. Sir, alam mo, hindi ko alam kung bakit laging mainit ang dugo ng kuya mo sa akin. Pero kanina, tinulungan niya ako. Nakakalito tuloy ang ugali niya. Pasensya na kung parang babaeng may period ang kapatid ko. Sana huwag kang magalit sa kanya. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi naman siya masamang tao. Hindi naman ako galit. Kaso syempre napapaisip ako kung bakit ganoon siya makitungo sa akin. Paumanhin sa asal niya. Alam mo, tinanong ko na siya kung bakit laging galit sa'yo. At meron naman siyang rason. Ano raw? Just 2 years ago, may 3 empleyado kaming na food poison. Sa kumpanya kasi namin, libre ang lunch. Yung pagkain namin sa kantin ang sinisi nila. Lahat sila na ospital at kami ang nagbayad. Ay, ganun ba? Napangiwi si Eliza. Tumango si Kit. Regular ang food safety inspection, hindi lang sa mga restaurant namin. Siyempre sa kantin rin ng kumpanya kaya siguradong malinis. May mga naka-install ring CCTV at professional ang mga chefs namin. Even mga kitchen staff namin ay well-trained din.
Pero napag-alaman naming ang mga empleyado pa lang yun ay bumibili ng pagkain sa labas dahil nauumay sa free food namin para sa kanila. Malaking possibility na doon nila yung nakuha. But they took the blame to us. And as owner of one of the biggest food corporations, pag-usapang pagkain ay seryoso si Kuya. Ayaw niyang masira ang reputasyon namin at pangalan. Napabuntong hininga ito at lumingon kay Eliza. Saka nagpatuloy sa kwento. Kaya mula nun, pinagbawal na ni Kuya ang mga empleyado na bumili sa labas ng pagkain. Pero sa dami nila, hindi naman namin sila mababantayan lahat. Isa pa lahat tayo may gusto rin at hinahanap-hanap na lasa at timpla sa pagkain. Ayaw din natin ng paulit-ulit na luto. Kaya ang iba, pumupuslit sa mga naglalako sa labas ng kumpanya. Tama, pero ngayon alam ko na, kaya pala galit si Archer sa akin dahil doon. Siguro na trauma lang siya at nag-iingat na. Anyang tumingin sa basket na dala. Pero sana kinausap niya ako ng maayos at pinaliwanag yun. Hindi niya kailangan magsungit. Isa pa, hindi lang naman ako ang nagtitinda dito. Sigurado rin ako na malinis ang paninda ko. Kahit na di maganda ang damit ko, malinis ang luto ko. Pasensya na ulit. Although hindi justifiable ang asal niya sa'yo, matinding stress ang pinagdaanan kasi ni Kuya Archer noon. Kaya ganun siguro siya mag-react. Alam mo na, sobrang dami ng trabaho. And let me tell you a story. Yung dad namin, ever since ay napaka-hardworking niya. Siya ang founder ng AFK. 15 years ago when I was 9, may restaurant branch na kami sa iba't ibang panig ng bansa. Siya lang ang katulong ni Dad. Ako kasi noon, walang pakinabang. Ngayon nang nagkameron. When her father died, si Kuya na ang tumayong CEO ng kumpanya at ako naman ang COO. So, ibig sabihin nun nakadagdag pa ako sa stress niya? Wala akong problema sa'yo. Ang gusto ko ay pagpasensyahan at unawain mo si Kuya Archer. Stress lang din siya sa trabaho at sa dami ng empleyado na umaasa sa kanya. One time nga, kamuntik nang mabankrupt ang kumpanya. Buti nasagip niya. Kaya malaking threat yung pagkalaso ng empleyado namin noon. Sige, nauunawaan ko na. Okay na ako. Lalawakan ko na lang ang pangunawa ko. Pangako na hindi na ako magtitinda sa mga kumpanya niyo. Tipid na ngumiti at tumango si Eliza. Ngumiti rin si Kit at tumayo na. Anyway, may bagong bukas kaming restaurant sa Fairview. Baka gusto mo mag-apply, hiring kami. And I can guarantee you a position that will suit your skills. O baka mas maganda pa. Talaga? Biglang namilog ang mga mata ni Eliza. Pwede ako mag-apply? Oo naman. Isama mo pa si lola mo na minsan nakikita kong kasama mo. Bibigyan natin siya ng trabaho na angkop sa edad niya. Naku, maraming salamat, sir. Masiglang sabi ni Eliza na pinagsalikop ang mga kamay. Bago inabot ang isa kay Kit. Hindi pa nga pala ako nagpapakilala sa'yo. Ako nga pala si Eliza. Oo nga. Nice to meet you. At walang naman, Eliza. Anitong nakipagkamay din sa kanya. Kit ang pangalan ko. Kilala na kita. Kilala ka kasi dito sa lugar lalo na ng mga kababaihan. Kayo magkapatid ang crush ng bayan dito. Ay, ganun? Nakaka-proud yata yan ah. Anyway. Ani Kit, may dinukot ito sa bulsa at inaabot sa kanya. Tinanggap naman yun ni Eliza. Calling card yun. Nandyan ang complete address ng restaurant. Kung interesado ka, punta na kayo. Buong araw bukas ay naroon ako. Doon na rin lang tayo mag-usap. Sige, pupuntahan ka namin ni Lola bukas. Okay, sige. Mauna na ako ah. Sige, salamat. Walang anuman. Kumindat pa ito bago muling pumasok sa building. Kibait naman ni Sir Kit, sabi ni Eliza sa sarili. Pero naisip niya rin ang ginawa ni Archer kanina. Agad na bumalik si Eliza sa Emerald Park at ibinalita kay Lola Anita ang offer ni Kit. Masaya ang matanda dahil gusto rin nitong maranasang magtrabaho sa isang kumpanya. Buong buhay daw kasi nito ay nagtitinda-tinda lang ito. Ikinuwento niya rin ang eksena nila ni Archer kanina at tila hindi naman nagulat si Lola Anita sa kahit papaano ay kabutihan ng binata. Naniniwala kasi itong mabuting tao si Archer. Kinabukasan ay pinuntahan nga nila si Kit sa restaurant dala ang resume na ginawa ni Eliza para sa kanila ni Lola Anita. Pero hindi yun binasa ni Kit. Sa susunod na lang daw at may gagawin pa raw ito. Hindi rin sila hiningian ng requirements. Ang medical nila ay sa day off na lang daw nila. On the spot ay hired na sila at na-assign sa cleaning and maintenance. Trainee sila pero may sahod na at mas magaan ang ibinigay na trabaho kay Lola Anita. At simula nga nang magkatrabaho sina Eliza, hindi na sila naglako ng ulam sa lansangan. Labis-labis ang pasasalamat nila kay Kit. Isang araw,
Maagang lumabas ng opisina si Archer dahil may usapan sila ni Kit. "Good afternoon, sir." Bati ng empleyado kay Archer nang naglalakad siya palabas ng building ng Ana Karina Foods Corporation. May ilan rin ang bumabati sa kanya. Napapansin niya rin ang ilang bagong mukha na impit na tumitili kapag nakikita siya. Palagi niya yung mga OJT. "Good afternoon." Tugon niya sa mga ito. "Sir, kain po tayo." Alok ng security guard nang makalabas siya ng building. Prente itong nakaupo sa pwesto at kumakain ng lunch. Sige, mamaya na." "Sige po," tangon nito. Mabagal na inilibot ni Archer ang tingin sa mainit at abalang paligid ng avenue kung saan maraming tao at sasakyan. Ngunit wala roon ang gusto niyang makita. Lumapit siya sa security guard. "Kuya, tanong ko lang. Yung babaeng nagtitinda na may kasamang matanda, nagagawi pa ba rito?" Yun pong matapang na babae na maganda pero pasaway." Tumingala ang gwardya. "Hindi ko na po siya nakikita, sir eh. Nadala na po siguro." Ganun ba?" Baling ni Archer ng tingin sa malayo. "What now, Archer? Di ba yun ang gusto mong mangyari? Ang hindi na makita si Eliza?" Bulong niya sa sarili. Alam na niya ang pangalan nito dahil paulit-ulit niya yung naririnig sa lola nito tuwing sisitahin niya ang dalawa. Hindi na napigilang baliwalain ni Archer ang totoong nararamdaman. Parang may pumibiga sa puso niya sa isiping hindi na babalik doon ang dalaga. It's been 5 days since he last saw her. Hinahanap-hanap niya ito. Ang babaeng makulit, matapang at maganda. Siguro'y nasobrahan siya sa pagtaboy at pagsusungit dito. Kaya hindi na talaga ito bumalik. Napailing si Archer nang magring ang kanyang smartphone. Sinagot niya ang tumatawag. "Hello, Kit? Kuya Archer, tuloy ka ba dito sa Brothers Cuisine?" Tanong nito mula sa kabilang linya. Ang tinutukoy nito ay ang restaurant nila sa Fairview. Oo. Hindi ako pumunta dyan ng ribbon cutting. Kaya pupunta ako ngayon. Dyan na rin ako magla-lunch. Okay, sige. Hihintayin kita. See you here. Sige, bye. Pinindot ni Archer ang cancel button ng phone bago pumunta sa parking lot at bumiyahe patungo sa Fairview. Hindi naman kalakihan ang Brothers Cuisine restaurant. Ngunit unang pasok pa lang ay nakahihikayat na ng customers ang ambience. Filipino style yon pati na rin ang cuisine. Yari sa nara ang bilog na mga mesa at upuan. Dominante ang pinturang brown kaysa green. May mga ilang Filipino paintings sa 4 na pader. May mahinang musika rin na maririnig sa paligid. The place were cozy and warm. Tamang-tama yon lalo na sa mga introvert. Mabuti na lang naisipan mong pumunta dito. Akala ko kasi may meeting ka kaya kinumpirma ko sa'yo kung matutuloy ka. Salubong ni Kit kay Archer. Umupo sila sa pandalawahang table sa sulok. Cancel ang meeting at yung ibang gagawin ko mamaya na lang after lunch at makakapaghintay naman. Patingin nga ako ng menu mo. I suggest na tikman mo lahat, kuya. Ani Kit at ipinadula sa table ang laminated menu. Tawagin mo na lang ang waiter ha. Sandali lang, may kamit lang ako sa labas. Babalik ako in 30 minutes. Tumayo ito. Tumingala si Archer sa kapatid. Is that a date? Kung oo, sa pagkakaalala ko yung working hours mo ngayon dahil weekend pa ang day off mo. And be careful of picking up a woman. Si kuya naman. Natatawang tawa nito. It's not a date. Investor ang imimit ko. Ikaw naman masyado kang takot sa babae. Nagpapaalala lang. Ikinumpas ni Kit ang kamay sa ere. Don't worry about me. Matalino ako, kuya. Sabi pa nito bago tuluyan siyang iniwan. Pinagmasdan ni Archer ang kapatid hanggang sa maglaho ito bago pumili ng pagkain sa menu. Waiter. Tawag niya sa nakatalikod na waitress na nasa labas ng counter. Yes sir, ano pong order nila? Lapit nito sa kanya. Hindi pa tumitingin si Archer sa waitress, bagkus ay binabasa pa ang menu. I want to order sizzling sisig a la carte and turon for... Ikaw? Hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil nang nilingon niya ito ay nagulat siya. Si Eliza ito. Anong ginagawa mo dito? Dito ka magpapasaway? Good afternoon sir. Dito na po kasi ang bago kong trabaho na ibinigay ni Sir Kit. Waitress po ako rito at kung minsan naman ay cleaner. Depende sa dami ng tao. Wala pa po akong nilinisin kaya ako muna ang waitress niyo for today. Ngiting-ngiting sagot nito. Kumurap-kurap si Archer. Kasabay nun ang puso niyang hindi magkumahog na parang may daga na naghahabulan. Ibinigay ni Kit? Hindi niya sa akin nasabi. Opo, 5 araw na. Laglag ang pangang pinagmasdan ni Archer ang dalaga.
Bumagay sa balingkinitang katawan at morenang kulay nito ang crew uniform na suot nito. White blouse na may black scarf at knee-length black skirt yun. Naka-pullback bun din ang hairstyle. Ibang-iba man sa nakikita niya dati na mahaba at laging nakalugay na umaalon-along buhok ay walang pinagbago ang ganda nito sa kanyang paningin. Kahit siguro magdamit basahan pa ito. In fairness, hindi ka naman ng kumagdamit at hindi ka na madungis. Mukha ka ng tao. Hindi ka tulad nung nangahaba ng palda at maluwag ang blouse mo. Hiniram mo yun sa lola mo, ano? Pangaasar niya pa. Pero hindi niya maipagkakaila na ang lungkot niyang naramdaman ay napalitan ng saya. Kailangan ko pong maging malinis at presentable, sir. Pagkain ng pinapresent namin, hindi na rin po ako pasaway. Sagot ni Alyssa. Nakatago ang kamay nito sa likod. Magalang ito at hindi halatang dati ay handang makipagbardagulan sa kahit na sino. Teka, ano naman kaya ang naisip ni Kit at kinuha ka? Akala ko, panlansangan ka lang. Nako naman, sir. Dapat sa kalsada ng Ortigas lang tayo magkaaway, hindi dito sa workplace. Bakit para yatang mabait ka ngayon? Hindi bagay sa'yo, daga. O baka naman takot kang mawalan ng trabaho kung sakaling sungitan mo ako. Hindi nga po daga ang pangalan ko. Alyssa po. Ang ganda, di ba? Kasing ganda ko. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Ano, takot ka mawalan ng trabaho, ano? Kaya bigla kang bumait? Tama po kayo. Kailangan ko pong maging mabait kasi ayokong mawalan ng trabaho. Ayaw mo akong makita nagtitinda sa kalsada, di ba? Kaya dito na lang. Sana wag na po tayong mag-away. Napapikit-pikit si Archer. Hindi talaga ito nagpapasindak sa kanya. Maayos siyang humarap dito. Aba, dapat lang iiwan mo yung ugaling kalsada mo sa labas. Eto na naman siya. Ginagamit na naman ang defense mechanism niya. Opo, iniwan ko na. Babalikan ko na lang mamaya. Pamimiloso pa nito. Anyway, ikaw bang magsiserve ng pagkain sa akin? Baka mamaya niyan, salisihan mo at lagyan mo ng gayuma. Hay nako sir, kung dudumihan ko ang pagkain mo ay kitang-kita dahil may CCTV. Pero kahit wala, hindi ko magagawa yun. Iginagalang ko ang pagkain. Isa pa, hindi ko rin lalagyan ng gayuma yun. Wala naman akong gusto sa'yo eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala, sir. Bahagyang napanganga si Archer at naramdaman na parang may sumaksak sa puso niya. Pero paano naman kasi siya magugustuhan nito? Kulang na lang ay saktan niya to. Pero kung ayaw niyo po sa akin, sige po, tatawagin ko lang yung ibang server. Excuse me, sir. Magalang na paalam nito. Tatawagin pa sana niya si Alyssa, ngunit umalis na ito. Ibang waitress na ang kumuha ng order ni Archer. At nang dumating yon habang kumakain siya, ay pasulyap-sulyap siya kay Alyssa. Effortless nitong pinagliligpit ang maraming baso at plato sa isang mesa na isang malaking pamilya ang kumain. At maging sa ibang table, kahit patong-patong pa ang mga pinggan sa kamay, maayos itong nakapag-clearing ng table at malinis ang pagkakapunas. She's so graceful and efficient. Pulido ang gawa ng dalaga. Halatang sanay na sanay sa ginagawa. Saan kaya siya nagka-experience para magkaroon ng ganong skills? Wala tuloy ako maipintas para asarin siya. Sambit niya sa isipan. Excuse me sir, maglalampaso lang po ako ah. Medyo may dumi po dito sa malapit sa inyo. Maya-maya ay lapit ni Alyssa. Mabuti na lang maayos ka maglinis. Kundi ipate-terminate kita ora mismo. Sir, sisiguraduhin kong hindi nagkamali si Sir Kit ng pagkuha sa akin. Sagot nito habang patuloy sa paglalampaso sa sahig. Pero kung gusto mo kong awayin at ibaling ang galit sa akin sa kung ano mang pinagdaraanan mo, sa labas na lang po sir. Huwag dito sa workplace ko dahil seryoso ako sa trabaho ko. At saka, aalis lang ako dito kapag si Sir Kit na mismo ang nagpaalis sa akin. Maliwanag po ba yun? Are you not intimidated by me? Hindi mo ba alam na technically ay akin din tong restaurant na to? Saglit na tumigil si Alyssa sa paggawa at maayos na humarap sa kanya. Ganun po ba? Sige, pwede niyo akong i-terminate. Pero kung tatanggalin mo ako sa trabaho ng walang sapat na dahilan, wala sa akin na problema. Ngayon, kung gusto mo akong tanggalin na, sige sir, hihintayin ko lang si Sir Kit. Tatapusin ko lang din ang trabaho ko dito saka ako aalis. Matigas na sabi ni Alyssa saka pinagpatuloy ang paggawa. No. Mabilis na sagot ni Archer. Ho? Sit down. Ano po yun, sir? I said sit down. Nagulat naman si Alyssa na agad tumalima. Hawak pa rin nito ang mop. Naupo ito at bahagyang nakayuko. Ang matapang at nakakaakit nitong mga mata ay nabahira ng kaunting lungkot. Nang dumako ang tingin niya sa mapupula nitong mga labi ay napalunok siya.
Gusto niya si Eliza. Period. Unang beses pa lang niya itong nakita ay talaga namang nabighani siya. Para itong matapang na anghel na bumaba sa langit. Pero kailangan niya itong iwasan dahil sa nabuong paniniwala niya pagdating sa mga babae. Kaya pala, hindi na kita nakikita sa kalye. Dito ka na pala nagtatrabaho. Ani Archer. Huminahon na. Opo. Pati po si Lola Anita. Nasa kusina po pala siya. Tumutulong sa mga gayating sangkap. Ang bait po ni Sir Keith. Sabi ni Eliza na para bang diniinan pa nito ang mga huling sinabi. Damn, he was falling for her every second count. Saan ka nga pala natuto ng skills mo? Sa pag-clearing ng table at paglilinis. Napansin ko kasi na parang sanay ka. Akala ko kasi pagtitinda lang sa kalye ang alam mo. Kasi po graduate po ako ng HRM sa probinsya namin sa Bicol. Scholar po ako ng governor namin. Medyo matagal na po yun, pero nung magtrabaho po ako dito ay na-refresh yung skills ko. Sa katunayan po, after ng graduation, nagtrabaho na ako bilang receptionist. Where's your family? Paano ka napadpad dito sa QC? Matagal na pong patay si Mama. Si Papa naman po 6 months ago lang. Wala po akong mga kapatid at lumuwas po ako dito para natigilan ito at napayuko bago itinuloy ang sinasabi. Para po sa bagong future, yun pala mahirap. Tumango-tango si Archer. Yan talaga ang misconception ng ilang mga taga-probinsya. They come here in Metro to look for a greener pastures. Pero hindi nila alam na mahirap pala dito. Teka, saan pala kayo nakatira? Ha? Malapit po sa Emerald Park. I see. So, college graduate ka pala. Opo. Bakit nagtitinda ka? Hindi mo ginamit ang pinag-aralan mo. Wala pa po kasing tumatanggap sa akin. Si Sir Keith lang po ang bukod tangi. Tumango-tango ito at biglang nanahimik. Bakit walang tumatanggap sa'yo? Wala po kasi ako maipakitang dokumento, sir. Naiwan ko po lahat sa probinsya. Kaya nagpapasalamat po ako kay Sir Keith. Willing daw po siyang hintayin ang mga documents ko kapag kaya ko nang i-provide ang mga yon. Ang mahalaga raw po, makapagtrabaho na kami ni Lola para hindi na kami magtinda sa lansangan. May tanong pa po kayo, sir? Nothing else. Mukhang nagsasabi ka naman ng totoo. Kung ganun, ako naman po ang may sasabihin. Ano yun? Alam ko na po ang rason kung bakit kayo galit sa akin. Ha? How did you know? Biglang nagpanik na sabi niya, pero hindi yun pinahalata. Naikwento po ni Sir Keith sa akin na may mga empleyado kayong na food poison noon at ang pagkain sa kumpanya niyo ang sinisi. Yun pala, bumibili sila ng pagkain sa labas. Naintindihan ko na. Ayaw niyo pong maulit yun kaya niyo kami tinataboy. Ani Eliza. Natigilan si Archer. Oo, may issue na ganoon. Pero dahil na itataboy niya ito sa ganoong rason. Oo. Yun na lamang ang naisagot niya. Sorry Sir Archer, hindi na kami magagawi doon. Dito na lang po kami ni Lola magtatrabaho. Muli ay pinagmasdan niya ang dalaga. Bukod sa ganda, humahanga rin siya sa taglay nitong sipag noong nasa kalye ito. Kahit tirik ang araw ay todo kayod ito. Hanga rin siya sa angking tapang nito na hindi nagpapatapak maging sa kanya. Pero kinakailangan niya itong iwasan dahil baka masira siya. Like their dad who was so in love with their mom. Her mom is the reason why wala siyang tiwala sa mga babae. Kasama na roon si Eliza. One time kasi, nalagay sa alanganin ang finances nila dahil sa mga unnecessary transaction na hinayaan lang ng kanilang ama. Sobra kasing gumasta at lumuho ang kanilang ina noon. At ilang beses na rin itong nagloko, hanggang sa tuluyan na silang iniwan nito 12 years ago. Pinagpalit sila sa lalaki nito. Their father was so devastated na halos mapabayaan na ang kumpanya pati silang magkapatid. Sila ni Keith ang umalalay sa kanilang ama until his death. Same as his father's brother na namimigay ng pera sa dating asawa. Pero pinagsusugal lang pala ng misis nito at pinangluluho at eventually ay iniwan din to. Dahil sa sakit at sama ng loob, nag-suicide ang tito nila. Kaya naman, malala ang trauma ni Archer at takot na umibig sa isiping baka matulad siya sa ama at yuhin. Pero this time, ramdam niya, iba si Eliza sa mga babaeng yun. Siguro nga ganoon kapag tinamaan ka. Kakalimutan mo ang takot at dating prinsipyo. Pero pinangako niya sa sarili na hindi siya aabot sa nangyari sa ama at kapatid nito. I'm sorry din sa attitude ko, Eliza. Untag niya. Alam kong hindi yun tama. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko. Naiintindihan ko naman, Sir Archer. Stress lang po talaga kayo. Hayaan mo na po. Kalimutan na natin yun. At masaya po ako na hindi nadaga ang tawag niyo sa akin. Nagkatawanan sila. Friends?
Abot ni Archer ng kamay sa dalaga. Tiningnan niyo ni Eliza bago muling ibinaling ang tingin sa kanya at nais niyang matawa sa ekspresyon nito. Ang cute. Nakikipagkaibigan po kayo sa akin, sir? Turo nito sa sarili. Oo, kaya wag ka nang magpakipot. At si Archer na ang umabot sa kamay nito na siyang ikinagulat nito. Ang gaspang ng kamay mo. Pangaasar niya. Masipag po kasi ako, sir. Nagkangitian sila at nagkatitigan. Ngunit may biglang sumulpot sa tabi nila. Am I missing something here? Sabi ng walang iba kundi si Kit. Agad naman silang nagkabitiwan ng kamay ni Eliza. Minabuting bumalik na ng dalaga sa trabaho. Si Archer naman at si Kit ay nag-usap muli. Masaya ang kapatid niya dahil bati na sila ni Eliza. At siya naman ay tila ba walang mapagsidlan ang saya ng puso. Kinabukasan, masayang nagkwentuhan si Eliza at Lola Anita. Nakaugalian na nila yon bago pumasok sa trabaho. Aba, mas lalong gumanda ang apo ko dahil sa pagkakangiti Punan ni Lola Anita. Nakaupo ito sa lumang monoblock sa ilalim ng malaking puno sa parke. Nagsusulsi ito ng napunit niyang bestida. Malinaw pa rin ang mga mata nito kahit na maedad na. Salamat La. Masaya lang po ako dahil nagkasundo na kami ni Sir Archer. Tama po kayo. May dahilan kung bakit galit siya sa akin at naiintindihan ko na po siya. Sagot niya habang nagtitiklop ng mga damit sa kariton. Oo nga apo. Noong matapos ko yung mag-usap, pinuntahan pa niya ako sa kusina at kinumusta ako sa trabaho. Humingi rin siya ng pasensya sa dating asal. Sabi ko wala yun. At alam mo ba na, ibinalita pa niya sa akin na magkaibigan na kayo. Talaga La? Hindi makapaniwalang sulyap niya dito. Oo apo, sabi ko naman sa iyo Na ano po Lola? Pwera doon sa nag-iingat siya sa kalusugan ng mga empleyado niya, alam kong may gusto siya sa'yo. Ha? Naku, imposible yan La. Ani Eliza na bahagyang natawa. May-ari siya ng malaking kumpanya, samantalang ako hamak na ordinaryong manggagawa lang. Hindi tulad niya bagay sa akin La. Alam mo Eliza, matanda na ako. Pero napansin kong iba ang kislap ng mga mata niya at bigil ang kanyang ngiti noong nasa kusina kami. Ekspresyon yon na may paghanga siya sa'yo. Alangan namang sa akin siya humahanga, gurang na ako. Hindi naman po siguro La, baka akala niyo Good afternoon. Naputol ang susunod na sasabihin ni Eliza nang biglang may nagsalita sa di kalayuan. Pareho silang napalingon ni Lola Anita at laking gulat nila nang makitang si Archer yon. Sir Archer! Bulalas niya. Gulat na gulat ka. Parang hindi ka sanay na lagi ako nakikita. Ani Archer na inilibot ang paningin sa paligid. That brat, pinaglololo ko ba ako ni Kit? This is Emerald Park. Asan ang bahay niyo dito ni Lola? Napamaang si Eliza at napalunok. Wala naman talaga itong matatagpo ang bahay doon. Ikaw pala, Sir Archer. Magandang hapon po. Bati ni Lola Anita. Magandang hapon rin po, Lola. Pagbibigay galang nito bago tumingin sa tent na nakatayo sa tabi ng kariton kung nasaan si Eliza. Nagkakamping kayo dito sa park? Napatingin si Eliza sa tent. Hindi pa yun natiklop dahil galing lang sila sa siesta. Ano po kasi? Eliza, wala tayong merienda. Bakit hindi mo yayain si Sir Archer magmerienda? Sige na. Ani Lola Anita na sumenya sa mga tindahan sa di kalayuan. Ay, opo. Agad na lumapit si Eliza sa binata. Sir Archer, ang mabuti pa mag-fishball muna tayo. Fishball? Opo, halika na, ililibre kita. Ani Eliza na walang pag-a at tumiling hinila ito. Kontento naman silang matulog doon sa kariton, pero kahit papaano ay may pride din si Eliza. Nahihiya siyang malaman ni Archer na sa kariton sila lumalagi. Seriously? Ganyan ka ba kagutom, Eliza? Natatawang sabi ni Archer. Napahinto na sila sa mabilis na paglalakad at nakalayo na rin. At nang tingnan ni Eliza ang relo sa pulsuhan ni Archer, ay agad niya itong binitiwan. Ay naku, sorry Sir Archer. Kamuntik nang matanggal ang relo niyo, kakahata ko. Hiwi niya. Gumuhit ang hindi sinasadyang nakakaakit ng ngiti sa mga labi ng binata. Sa isip-isip ni Eliza ay kay gwapo talaga nito. Dumagundong tuloy ang kanyang puso. Hindi ka pa kumakain? Kumain na po ako ng pananghalian, pero parang masarap magmerienda. Anyang sumalyap sa fishball vendor. Kung ganun, halika na. Alok ni Archer. Lumapit sila sa vendor na abalang nagluluto ng paninda nito. Manong, 50 cents pa rin ba ang isa nito? Pabili ako ng 10 piso. Ani Archer sa vendor.
8 piraso sa 5 piso na, boss. Medyo nagbago ng presyo. Tugon nito. Ah, ganun ba? Kuha ni Archer ng stick at nagsimula ng tumusok. Teka, kakain ka talaga, sir? Manghang tanong ni Eliza, kaya naman binulungan niya ito. Hindi ba maselan ka sa mga pagkain sa labas, sir? Bahagyang natawa ang binata. Hindi naman ako ganoon kaarte. Noon ngang college ako, lagi kaming kumakain ng friends ko sa tinatawag naming Hepa Lane sa labas ng school. Anitong kumindat sabay ng pagsubo. Napailing si Eliza at napangiti. Kumuha rin siya ng stick at tumusok ng fishball. May ilan na ring mamimili ang naroon. At habang kumakain kasabay ang kwentuhan, ay lihim na pinagmamasdan ni Eliza ang binata. Hindi yun dapat, pero may kakaibang init ang humaplos sa puso niya. Yun ang unang beses niyang maramdaman yon sa isang lalaki. Oo, crush niya si Archer. Kaya naman kamamasid niya rito ay napaso siya sa kinagat na fishball. Ouch! Anya nang walang magawa kundi lunukin yun ng buo. Oh, napaso ka? Salubong ang kilay na tanong ni Archer. Medyo lang. May sauce ka pa sa bibig, Eliza. Pagkuway sabi nito na tumingin sa mga labi ni Eliza. Pagkatapos ay hinawakan siya sa pisngi. At walang pasabing pinahid ng hintuturo nito ang sauce sa gilid ng kanyang mga labi. Naiawang ni Eliza ang bibig. Kay init ng kamay nito na pumahid doon. Para tuloy may gumapang na kuryente sa kanyang katawan. Pagkatapos punasan yun ni Archer, ay walang pasubaling sinubo ng binata ang daliri niya na may sarsa na galing sa kanyang bibig. Dahilan kung bakit nais ko mawala ng puso niya sa lakas ng kabog. Sir, masarap ba? Ngiting-ngiting tanong ng vendor. Oo naman. Masarap. Manamis-namis. Puri ni Archer na tila pinipigilan ang pagngiti. Bahagyan tumalikod si Eliza at napakagat sa pang-ibabang labi. Hinawakan niya ng isang kamay ang umiinit na pisngi. Matapos kumain, nilibre niya rin ang binata ng gulaman bilang panulak. Halos tikman pa nito lahat ng flavors ng palamig. Pinigilan niya lamang at baka mag-alburuto ang tiyan nito. This place is so peaceful. Mabuti meron pa mga ganitong lugar sa gitna ng metropolis. Nakaka-relax. Ani Archer na suminghot ng sariwang hangin. Mabagal silang naglalakad pabalik sa may kariton. Feeling tuloy ni Eliza ay para silang nagdi-date. Opo, tama. Madalas ba kayong namamasyal ng lola mo dito? Umaga, tanghali, gabi. Lagi po kaming narito. Really? Tila hindi makapaniwalang tingin ito sa kanya. Malapit na sila sa may kariton. Naroon pa rin si Lola Anita na patuloy sa ginagawa. Napahinto si Eliza sa paglalakad. Oh, bakit? Tanong ng binata. Sir Archer, nakikita niyo po yung 2 kariton na may katabing lumang tent? Pati po yung maliit na mesa na may lumang upuan? Matatawag niyo po ba yung bahay? What do you mean by that? Saglit na sumulyap si Archer sa tinutukoy niya. You mean yung tinatambayan niyo? Hindi po namin yan tambayan, sir. Kundi yan po ang aming tahanan. What? Hindi makapaniwalang sambulat nito. Is that a joke, Eliza? Seryoso po ako, hindi po biro. Kung nagba-background check po kayo, confirm. Wala po kami bahay. Wala rin po kaming kakilat. Naputo lang iba pang sasabihin ni Eliza nang hawakan siya nito sa magkabilang braso. Papaano nangyaring wala kayong bahay? Binagyo ba kayo? What if may mangyari sa inyong masama rito? Saglit na napanganga si Eliza. Hindi na siya magtataka sa reaksyon nito. 4 na buwan na po akong naninirahan sa lansangan. Awa ng Diyos, hindi pa naman po kami napapahamak. 4 months? Opo. You idiot. Aburidong bitaw nito sa kanya. Paano kung may masasamang manamantala sa'yo? Sa inyo ng lola mo? Park to, Eliza. Iba-iba ang mga tao dito. Marami din ditong tumatambay na masasamang loob. Wala nga po, diba? Buhay pa naman po kami. You're such a stupid woman. Ang daming pwedeng mangyari sa inyong hindi maganda dito. Stupid na akong stupid, pero anong magagawa ko? Homeless kami at mahirap. Saan po ba kami titira? May dahilan naman kung bakit wala kaming matuluyan. Nakailang hakbang si Archer, paroot pa rito. Pagkatapos ay hinila siya sa isang bench at pilit pinaupo roon. Naupo rin ito sa tabi niya. Tell me, bakit ganyan ang sitwasyon niyo? Tila namang problemang tanong nito. Yung totoo po? Nakwento ko na sa inyo ang pamilya ko, di po ba? Pagkatapos malibing ni tatay, pinapalayas na ako ng mga tiyuhin at yahin ko sa bahay namin dahil nasa kanila pala talaga ang rights nun. Ayoko sanang umalis at gusto kong ipaglaban. Kaya lang, napahinto siya. Kaya lang ano, Eliza?
Kaya lang muntik na po ako mapahamak. Paggabi noon, pagod ako galing trabaho. Natutulog ako sa kwarto nang pinasok ako ng 2 lasing na kumpare ni Tito. Kamuntik na akong pagsamantalahan. Mahinang napamura si Archer sa narinig. Nagpatuloy naman si Eliza sa kwento. Susuray-suray sila noon kaya nagawa kong lumaban. Sa sobrang takot ko noon, tumakbo ako ng walang tigil. Hindi ako nagdalawang isip na sumakay ng bus pa Maynila kahit na hindi ko sigurado kung saan ako maninirahan. Sabi ko noon, bahala na. Kaysa naman pagsamantalahan ako ng mga lasenggong yun. Umunat sa pagkakaupo si Archer. Umiiling. Tila ba hindi makapaniwala. Goodness, Eliza. I can't believe na pinagdaanan mo mga yun. Okay lang po. Kinaya ko naman pong nagpasan eh. You mean, hindi mo kaano-ano si Lola? Opo. Pagbaba ko noon ng Cubao, nawalan ako ng malay. Swerte ko dahil si Lola Anita ang nakapulot sa akin. Sa kariton siya nakatira. Nagkasundo kami na magsama na lamang dahil wala rin naman akong kakilala sa Maynila. Wala ka talagang ibang pamilya dito? Wala po. Si Lola Anita, wala rin ka anak? Base po sa kwento ni Lola Anita, sa squatters area sila nakatira. Kasama ng 3 anak at 7 apo. Kaya lang 3 years ago, may malakihang sunog po doon. Lahat namatay. Siya lang daw po ang natira. Simula noon gala na siya ng gala. Nagtitinda siya ng candy at sigarilyo hanggang sa nakahanap siya ng pwesto dito sa park. Nung nakilala niya ako, sinama niya ako rito. Dito na rin po namin naisipan magluto ng ulam para paninda. Paliwanag niya. Itinuro niya ang stall ni Greta na natanaw niya. Kita niyo po ang tindahan na yun? Noon po kami nakikiluto ng paninda, kaya malinis po talaga ang tinda namin ni Lola. That's unbelievable. Iiling-iling si Archer. Sir, nagsasabi ako ng totoo. Kahit magpa-background check pa kayo sa NBI or naniniwala ako sa'yo. Putol nito. I mean, hindi ko lang maisip na ganun pala nangyari. Opo, ako rin nga. Hindi ko ma-imagine kung anong paghihirap ang pinagdaanan nyo. I'm really sorry for being mean to you at kay Lola Anita. Hindi talaga maganda na mag-judge agad ng kapwa base lamang sa panlabas na anyo. I'm really sorry talaga. Ani Archer na ginagap ang kanyang kamay. Magaan pa yung pinisil ng binata at kita naman ang sinseridad sa mga mata nito. Ayos lang po. Tapos na po yun. Di naman talaga natin maiiwasan na mang-judge ng kapwa. Saka malakas po kami ni Lola Anita. Basta magkasama kami. Gusto mo bang sampahan na natin ng kaso yung mga nagtangka sa'yo sa Bicol? Pati na yung mga kamag-anak mo. Ay, hindi na po sir. Mabilis siyang umiling. Ipinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako babalik doon. Kinalimutan ko na po ang masasakit mong alaala doon. Papalit-palit ang tingin ni Archer sa kanyang mga mata. Tila ba naaawa itong lubos sa kanya. Magsasalita pa sana ang binata pero nilapitan sila ni Lola Anita. Maistorbo ko po kayo, Sir Archer. Malapit na po kasi ang oras ng pasok namin ng apo ko sa trabaho. Kung iyo pong mamarapatin, maghahanda na po kami. Anito, kapwa naman sila tumayo. Sir Archer, maliligo lang po ako. May shift pa kami ng 3:00 ni Lola. Tingin ni Eliza sa binata. Saan ka dito naliligo? Sa public restroom po, dyan lang sa malapit. Are you serious? Dito sa public park? Muli ay hindi makapaniwalang reaksyon nito. Homeless po kami, di ba? Kaya wala pong kaso sa amin yun. Mahalaga nakakaligo kami. I'm going with you, sabi ni Archer. Sasabay po kayong maligo sa akin, sir? Gusto mo ba? Po? Gulantang niyang sagot. Siya ang nagbiro pero siya ang nagulat. Sa labas lang kita sasamahan. Silly. Natawa ito pagkatapos ay nauna nang naglakad na akala mo'y kabisado kung nasaan ang restroom. Kakamot-kamot naman sa ulo na sumunod si Eliza. Kumuha siya ng gamit sa kariton bago binaybay ang patungong public women's restroom. Sir Archer, hindi niyo na po kailangan maghintay dito sa labas. Baka kung anong isipin ng mga tao kapag nakita ka. Anya nang marating nila ang pakay. Mag-isip sila ng masama kung papasok ako sa loob. At saka hindi naman ako masyadong malapit. Kita mo ka may distansya ako, di ba? Nagsasabi lang naman po. Lumabi siya, tumalikod saka pumasok sa CR. 4 ang cubicle roon. Sa pinakadulo ang pinili ni Eliza. Gaya ng dati niyang ginagawa, isinabit niya sa nakausling kabilya ang plastic bag na naglalaman ng tuwalya at damit. Ipinatong naman niya sa tangke ng inodoro ang lalagyan ng shampoo at sabon bago naghubad ng suot. Tabo at timba ang naroon at yun ang ginamit niya sa pagligo. Nagbuhos siya ng tubig at habang nagsasabon ay napaisip na marahil ay nagmamalasakit lang ang binata sa kanya.
Hindi niya talaga maiwasang mapangiti kapag naiisip si Archer. Kaya lang, biglang may pumutol sa ilusyon niya. Dahil may nakita siyang nakasilip sa mataas at maliit na bintana ng banyo. Napasigaw siya at tinakpan ng mga braso ang dibdib. Ngunit mas nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng cubicle. Sira kasi ang lock niyon. Sir Archer! What happened here? Tuluyan na itong pumasok. Are you okay? Hinawakan nito ang magkabila niyang braso at pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Saglit itong napanganga at tumingin sa kanyang dibdib bago tumalikod. Agad namang hinablot ni Eliza ang tuwalya at bahagyang itinapis sa kanyang katawan. Bigla na lang tumaas ang dugo sa kanyang pisngi. Nakita siya nitong hubot-hubad. Bakit ka sumigaw? Baliwalang ani Archer. Hindi alam ni Eliza ang iisipin, kung yun bang nanilip o si Archer na nakita siyang hubad. Eliza, what's wrong? At nang hindi siya sumagot ay walang abog na muling humarap ito. Ano? Ano kasi? Napayuko siya. Nais niyang maiyak dahil sa tagal niyang naliligo doon ay first time na may sumilip sa kanya. May lalaking nanilip sa akin sa bintanang yan. Pag-amin niya, maluha-luha pa siya. Mahinang napamura si Archer. I told you, dapat hindi ka kampanting maligo na walang saplot dahil public place to. And you shouldn't be bathing here. Kayo ng lola mo. Naramdaman niya ang mahina nitong pagkabig at ilang saglit lang, naramdaman niyang nakakulong na siya sa mga bisig nito. Unti-unting humupa ang kanyang kaba. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay nasa pinaka-safe na siyang lugar, sa mga bisig ng binata. Damn it, bakit di ko naisip yun? Samantalang nandun lang ako sa labas kanina, nagbabantay. Kasalanan ko rin naman. Tanga ako. Naging kampante ako. Ito ang unang pagkakataong nangyari sa akin to, sir. Blame yourself all you want. Ang importante, hindi ka na maliligo sa ganitong lugar kailanman. Ani Archer na tinignan siya sa mga mata. Hindi na kayo pwede rito. Hahanapan ko kayo ng maayos na matutuluyan. Sir? I want you safe, Eliza. Haplos nito sa kanyang mukha. Tumingin ito sa nakaawang niyang mga labi. Napalunok naman si Eliza at sa isip niya, handa niyang tanggapin ang mga labing yon kung siya man ay hahalikan nito. Ay, ano ba yan? Bakit dito niyo yan ginagawa? Diyos ko pong mahabagin. Pareho silang nagulat nang may nakakita sa kanilang babaeng may edad. Kaya gano'n na lamang ang pagtaas ng dugo ni Eliza sa kanyang pisngi. Get dressed, Eliza. Inabot ni Archer sa kanya ang nakasabit na damit. Sa labas mo na lang ako hintayin, sir. Iwas niya ng tingin dito. I will. Sagot nito. Nang di sinasadyang magtama ang kanilang paningin, ay kinindatan siya ng binata bago umalis. Mabilis na isinara ni Eliza ang cubicle at napasandig doon. Mariin siyang napapikit. Napahawak siya sa kaliwang dibdib at napalunok. Mukha yatang bibigay na ang kanyang puso. Matapos maligo ni Eliza ay nag-ayos na sila ni Lola Anita. Ang kariton na may mga gamit ay iniwan muna nila sa katabing stall ng tindahan ng kaibigan nilang si Greta. Pagkatapos ay nagpa siya si Archer na ihatid sila sa Brothers Cuisine gamit ang kotse nito. Tatanggihan pa sana ito ni Eliza, ngunit doon din daw ang tungo ng binata. Pasensya na, Sir Archer. Hindi namin matatanggap ang alok niyang apartment. Actually, bukas ay magda-down na kami ni Lola para sa rerentahan naming boarding house. Mas malapit yun sa restaurant. Kailangan naming ipareserba yun at ililipat kami sa day off namin sa Martes. 3 araw na lang naman. Tanggi ni Eliza dahil nag-offer ito ng kanilang matitirhan. Nakaupo siya sa passenger seat. 3 araw at gabi pa kayong magpapalipas sa daan? No. Iling nito. May bakante akong apartment. Doon na kayo tumira. Salamat po sa alok pero hindi po kami papayag. Malumanay niyang sagot. Seriously, Eliza? Simangot na sumulyap ito sa kanya. Nakita mo na nga yung nanilip sa'yo, di ba? Hihintayin mo pa bang may mangyari sa'yong masama? Hindi ho, mag-iingat na ako sa susunod. Tumigil ka nga dyan, Eliza. Matapang ka, alam ko. Pero not all the time may malakas ka. So accept my offer. Di ba, Lola? Ani Archer na tumingin sa rearview mirror. Nasa backseat si Lola Anita. Sir Archer, kung ano po ang pasya ng apo ko, doon po ako. Komento ng matanda. Umiling si Archer. Pambihira. Ba't ba gusto mong tanggihan ng pagtulong ko, Eliza? Ayaw niyo ba ng komportableng environment? Hindi naman po sa ayaw. Kung ganun, bakit? Dahil ba sa pride? Hindi po sa ganun, pero kasama na po yun. Pag-amin ni Eliza. Alam mo sir, masaya na ako na magkasundo tayo at meron kaming trabaho ni Lola. Kaya lang, matagal na po namin pinaplano ang paglipat.
Masaya na po kami sa ganoon at kontento. Paliwanag niya. Hindi nakaimik si Archer at nanatiling nakatuon ang tingin nito sa unahan habang nagmamaneho. Pero nagsalita rin ito maya-maya. Fine, pero mamayang gabi, mag-check-in kayo sa hotel hanggang sa makalipot kayo. Ako na magbabayad. Gusto pa sana niyang sumagot, pero hahaba lang ang usapan. Sige na nga po, Anya. Nagpasalamat rin kay Archer si Lola Anita. At ilang saglit pa, naihatid na sila nito sa trabaho. Hindi na muli natulog sina Alyssa at Lola Anita sa kariton. Sa isang hotel na sila nagpalipas ng 2 araw at 3 gabi, dala ang kailangang mga gamit sa tulong ni Archer. At dahil mahalaga ang kariton sa kanilang buhay, ipinaparada yun ni Kit sa parking ng Brothers Cuisine. Sinisisi pa nga ni Kit ang sarili dahil hindi nito inalam kung saan sila nakatira. Kung nalaman daw agad nito, mag-o-offer din ito ng matutuluyan nilang maglola. Pero wala naman yung kaso kina Alyssa at Lola Anita. Sanay naman sila sa parke. Lumipas pa ang mga araw. Kontento sina Alyssa sa kanilang bagong tinutuluyan na studio-type boarding house. Mabuti na lamang nga at nagtiyaga silang mag-ipon ni Lola Anita. Kahit papano, gumaan ang buhay nila. Sino yan? Tanong ni Alyssa nang may kumatok sa pinto ng boarding house. Day off nila. Si Archer to. Sagot ng nasa likod ng pinto. Hindi nag-atubiling binuksan ni Alyssa ang pinto. Sir Archer, ikaw pala. Anya. Hindi na hinintay ng binata ang alok niya. Dire-diretso itong pumasok at inilibot ang tingin sa paligid. Buti hindi ako naliko sa address na binigay ni Kit. Marami palang bahay dito. Sigurado ka bang komportable kayo dito, Alyssa? Tanong at harap nito sa kanya na salubong ang mga kilay. Opo. Parang anit naman ito. Mukhang nakakasuffocate. Hindi naman po. Mas mabuti ng ganito kaysa walang bahay. Sabi niya at dumiretso sa lababo. Gusto niyo po ba ng juice? Magtitimpla ako. Coffee na lang. Pakitimplahan ako. Utos nito bago naglakad patungo sa kanyang katre. Pasulyap-sulyap si Alyssa sa binata na ngayon ay nagtatanggal na ng sapatos. Naka-formal office attire ito. Sir Archer, ano pong naisipan niyo't napadalaw kayo? Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Ay hindi sir. Wala po akong sinasabing ganyan. Anytime pwede po kayo dito kung gusto nyo. Suwestiyon niya pa. Wala naman kaso sa kanya kung dumalaw ito. Kaya lang, ano bang dahilan? Kape niyo po. Abot niya ng mug dito nang makalapit. Kinuha yun ni Archer at ipinatong sa bedside table. Pagkatapos ay prenteng itinaas ang mga paa sa katre at isinandal ang likod sa pader. Aba, feel at home si Pogi. Kinikilig at natatawang sambit ni Alyssa sa isip. Siya nga pala, nasan si Lola? Ay, inibita po nung classmate niya nung kabataan niya. Diyan lang po sa kanto. Ang tagal na daw po kasi nilang hindi nakita kaya naisipan nilang magbanding. Mabuti naman kung ganun, para malibang din si Lola. Ani Archer na pumikit at huminga ng malalim. Mukhang pagod po kayo, Sir Archer. Ani Alyssa na naupo sa paanan nito. Yeah, that's why I'm here. Kailangan ko ng pahinga. Sagot nito sa mahinang boses. Pahinga? Sigurado pong dito niyo gusto? Ikaw na nga po ang nagsabi na parang nakakasuffocate dito. It's not about the place. It's about the person, Alyssa. Po? Taka niya bago nag-isip. Ano pong ibig sabihin niyo nun? Ewan ko sa'yo. Alam kong alam mo ang basic English. Sagot nito na nanatili pa rin nakapikit. Napako ang tingin ni Alyssa sa sahig. Nagets niya ang ibig sabihin nito, pero kailangan pa niyang mag-assume na siya ang tinutukoy nitong pahinga. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya at pinagmasdan ng binata, ngunit bahagya siyang nagulat nang magmulat ito. Tinititigan mo ba ako? Anitong tila nakangiti ang pagod na mga mata. Ano po kasi, hindi lang ako makapaniwala na nandito kayo. As a friend, pwede naman ako dito, di ba? Oo naman po, welcome kayo lagi sa munti naming inuupahan. Mabilis niyang sagot at maayos na humarap dito. Yun lang, hanggang ngayon hindi ako makapaniwalang kaibigan na ang turing mo sa akin. Humulukip-kip si Archer. Huwag kang magtaka, dahil wala naman na tayong dapat pagawayan. Isa pa, gusto kong bumawi sa pagsusuplado at pagsusungit ko sa'yo, di ba? Matagal na po kayong bawi. Okay na po kami ni Lola, sir. Alyssa, since we're already friends, please drop the po and sir. It's too formal. Ang baduy para sa magkaibigan. Po? Pero boss ko pa rin kayo. Basta, just call me Archer. Anang binata na dinampot ang luma ngunit malinis na kumot sa tabi. Sa'yo ba to? Oo.
Walang pag-aalinlangang niyakap ni Archer ang kumot. Pikit mata pa nitong sininghot ang amoy niyon. Tuloy ay napalunok si Eliza at nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi. Nai-imagine niyang siya ang inaamoy nito. Katre niya kasi yon, hiwalay ang tulugan ni Lola Anita. Alam mo, Eliza, wala na akong ibang inisip kundi ang magtrabaho. Kailan ko lang na-realize na may ibang bagay pang makakapagbigay kabuluhan sa buhay ko. Huwag kang magpakapagod. Work hard at rest hard din para balanse. Baka makompromiso ang kalusugan mo. You're right. That's why I'm here. I'm too tired. I wanted to rest. Pagkaway tingin ito sa kanya. Ay, sige na. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna. Pero, hindi mo ba iinumin ang kape mo? Sa'yo na lang muna. Magpapahinga na muna ako. Ani Archer na umayos ng pagkakahiga ng patagilid at nagkumot. Lumipas ang ilang segundo. Narinig na ni Eliza na humihilik na ito. Napangiti siya at pinagmasdan to. Lumapit siya dito at natuksong haplusin ang buhok. Kay gwapo nito kahit tulog at talaga namang nakaramdam ng pagdiriwang ang puso niya dahil doon sa kanya pumunta ang binata. Kawawa ka naman. Pahinga ka lang sa tabi ko anytime mo gusto. Mahina niyang sambit. Binuksan ni Eliza ang electric fan para mahangin. Gabi na nagising si Archer. Kumain muna sila sa labas kasama si Lola Anita bago umuwi ang binata. Lumipas ang ilang linggo. Nanatiling magkaibigan sina Eliza at Archer. Busy ang binata sa business pero paminsan-minsan ay dumadalaw ito sa brother's cuisine at nakikipagkwentuhan sa kanya. Masaya na si Eliza sa ganoon. Sa totoo lang, wala na siyang mahihiling pa. Apo, dalhin mo na to kay Sir Archer. Ani Lola Anita na ang tinutukoy ay ang sisig platter, turon at kanin na good for two. Naroon sila sa abalang kusina. Na-promote na kasi ito bilang assistant cook nang madiskubreng mas naging masarap ang sisig na specialty ng restaurant. Marami kasing alam na lutuin si Lola Anita at napahanga nito ang head chef, pati na ang magkapatid na Archer. Ito lang po ba dadalhin ko, La? Oo, yan lang ang order ni Sir Archer. Sige po, La, right away. Malawak ng ngiti ni Eliza pagkatapos ay kinuha ang tray. Mula doon sa kusina ay binaybay niya ang papuntang dining. Maraming tao roon ngunit agad niyang nakita si Archer sa pandalawahang table sa sulok. Excuse me sir, heto na pong order niyo. Ngiti niya rito. Otomatiko namang napaangat ng tingin si Archer nang umiti rin. Thank you. This must be extra special dahil ikaw pa talaga ang nag-serve. Medyo po. Pabiro niyang tugon at inilapag ang platter sa mesa. Oh, let me help you. Tumayo si Archer at tinulungan siyang maglapag. Hinawakan na rin ito ang tray. Naku, ako na po sana, sir. Alam mo, kahit skilled ka, hindi ko matiis na panoorin ka lang. At saka pwede ba? Drop the sir. I told you many times, diba? Nagdiwang naman ang puso ni Eliza dahil sa narinig. Kung siguro'y walang mga tao doon ay tumalon na siya sa kilig. Hindi ko po maiwasang matawag ka na, sir. Nasa trabaho po ako eh. Kahit na, I don't like the sound of it. Archer, dear! Tawag naman ng isang babae mula sa entrance. Kapwa nila ito nilingon. Pagkatapos ay tumungo ito sa direksyon nila. Hi Rachel, how are you? Ngiting bati nito. Beautiful as always. Tugon ng babae pagkatapos ay nagbeso sa binata. Tila ba saglit na hindi makagalaw si Eliza sa pwesto. Sa harapan niya mismo ay nasaksihan niya na nagkadikit ang mga pisngi ng mga ito. Hinawakan pa ni Archer ang braso ng babae. Have a seat, Rachel. Alok ng binata. Oh, thanks. Excuse me sir, ma'am. Water na lang po ba for drinks? Pilit na nagsalita si Eliza. Kaya pala good for two ang order nito. May bisita pala itong inaasahan. Yes, please, Eliza. And thank you. Si Archer ang sumagot. Dala ang tray, tipid nang umiti si Eliza at umikot patalikod. Dinalhan niya ng tubig ang dalawa na nadatnan pa niyang nagtatawanan. Naitanong niya tuloy sa sarili kung sino ang babaeng yon. Pagkatapos ng shift, saglit na pumaroon muna si Eliza sa CR. Doon ay pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Kay tangkad at kay ganda ng babaeng kausap ni Archer kanina. Sopistikada ang dating. Girlfriend kaya yun ni Archer? Aniya sa sarili. Hinaplos niya ang buhok na nakasneak back. Mukhang wala siyang panama sa karisma ng Rachel na yon. Naipatong niya ang mga kamay sa lababo at doon sa salamin, napansin niyang may luha na sa gilid ng kanyang mga mata. Oo na, nagsiselos siya. Kahit hindi pa niya sigurado kung sino ang babae sa buhay ni Archer ay nasasaktan siya. Lalo na't may endearment pa ang babae sa binata. Eliza, ano ba? Huwag ka ngang mag-ambisyon.
Pasalamat ka nga dahil kinaibigan ka ni Archer. Dapat makontento ka na ron. Huwag ka nang umasa na mamahalin ka niya, gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Ngunit pagkatapos ng mga binitiwang kataga ay natigilan siya. Mahal na nga niya ang binata na ang buong akala niya ay paghanga lamang. Kung bakit kasi hindi na lang sila nanatiling magkaaway, di sana hindi siya nasasaktan. Nang may pumasok na ilang kababaihan sa CR ay agad na nayuko si Eliza. Baka makita siya ng mga itong malungkot, nakakahiya. Nasalubong niya si Lola Anita sa labas, pero nagpaalam muna siya na magpapahangin saglit. Minabuti niyang tumungo sa likod ng restaurant, at doon sa may hagdan ay naupo siya. Pinagmamasdan ng iilang tala sa madilim na kalangitan. Andito ka lang pala, Eliza. Mula naman sa pinto ay lumabas doon si Kit. Sir Kit, gulantang niya at agad na inayos ang sarili. Tumabi ito sa kanya. Hinahanap ka sa staff dining ni na Lola Anita at ng ibang crewmate mo. Kumakain na sila. Opo. Na paano ka? Umiiyak ka ba? Ay, hindi po. Natalsikan lang ng buto ng sili ang mata ko, pero okay na ako. Palusot niya. Lagyan mo ng gatas yan. Teka, meron ba tayo sa loob? Okay naman na po, wala na. Anyang suminghot at umayos sa pagkakaupo. Teka, ba't po ba kayo narito? Maayos na humarap sa kanya si Kit. Itatanong ko lang sa'yo yung offer ko kung tatanggapin mo yung managerial position. Napag-isipan mo na ba? Yun po ba? Anya. Ilang araw na rin ang nakalipas simula nang ini-offer yun ni Kit, pero tumanggi siya. Hindi po, 1 month pa lang ako at alam ko mas may karapat-dapat kaysa sa akin. Unfair po yun. Tapos wala nga po ako mga diploma, di ba? Naiwan lahat sa biko ng dokumento ko. Sabi kasi ni Kuya, ibigay ko sa'yo ang posisyon na yun at ay, huwag niyo po siyang sundin. Agad na putol ni Eliza sa sasabihin nito. Hindi lang naman siyang nagdesisyon. Maging ako rin sangayon. Hindi yun unfair dahil bakante naman talaga yung posisyon. Pero kahit na po, sapat na ang pagtulong mo sa amin ni Lola Anita at masaya po ako sa ginagawa ko ngayon. Ibigay niyo na lamang ang posisyon sa mas karapat-dapat at mas matagal na sa akin dito. Para sa akin, hindi pa ako handa sa ganyang kalaking responsibilidad. Marami pa akong kailangang pagdaanan at matutuhan, sir. Sige, ikaw ang bahala. Kibit balikat ni Kit. Pero pwede ba, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wag mo na akong puin at wag mo na rin akong tawagin, sir. Naiilang na talaga ako. Ha? Pero... Wala nang pero. Sige ka, magagalit ako sa'yo niyan. Bahagyang napayuko si Eliza, ngunit bahagyaring napangiti at muling tumingin kay Kit. Sige, Kit. Maraming salamat. Anya, pati ba naman ito? Ako nga dapat na magpasalamat sa'yo eh. You're doing more than your job description. Alam mo bang may nakapagsabi sa akin na more than 30% ng customers natin ay nagagawang kumain dito? Dahil kapag kaunti na lang ang kumakain, ikaw ang nagtatawag. And I think they can't resist your charm. Marami kaming branch pero malupit ang performance in terms of sales nitong atin. Kaya salamat sa iyo at kay Lola Anita. Napakagaling nyo. Hindi talaga ako nagkamali na tinanggap ko kayo rito. Malawak ng ngiti nito. Ilang segundong napatitig si Eliza kay Kit. Ubod ng yaman ng magkapatid na Torres pero napaka down to earth at bait ng mga ito sa kanila. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ni Eliza. At dahil doon, hindi niya napigilang yakapin si Kit. Hindi naman nagulat ang lalaki. Kit, ang swerte namin sa inyong magkapatid. Sa loob ng 1 buwan, marami kayong kinonsidera na hindi pwede sa ibang employers. Mariing pumikit si Eliza. Wala siyang kapatid, pero yun ang pakiramdam niya sa lalaki. You're a lucky charm, Eliza. Tinapik-tapik nito ang kanyang likod. Magsasalita pa sana si Eliza, ngunit muli ay bumukas ang pinto sa likod ng restaurant. Kapwa sila ni Kit na patingin doon, at laking gulat niya nang makitang si Archer yun. Archer? Anyang kumalas kay Kit. Mataman at ilang segundong nakatingin sa kanila ang binata bago ito nagsalita. Hinahanap kita, Eliza. Nandito ka lang pala. Tila walang emosyon nitong sabi. Kuya, tapos naman na kami mag-usap. Kung kakausapin mo siya, no. Matigas nitong sabi. Nakakaistorbo yata ako sa inyong dalawa. Sige, dyan na kayo. Sabi pa nito bago malakas na isinara ang pinto. Kapwa nagkatinginan sina Eliza. Natawa lang naman si Kit at tumayo. Ano kayang nangyari dun? Hindi ko rin alam, pero tingin ko pupuntahan ko muna si Lola Anita. Sabi ni Eliza saka tumayo. May gagawin rin ako, at ingat na lang kayo ni Lola sa pag-uwi. Sabi pa ni Kit at tinapik pa siya sa braso.
Nauna nang pumasok ang lalaki. Si Eliza naman ay saglit na napaisip. Ba't naman kaya ganun ang reaksyon ni Archer? Muli ay lumipas sa mga araw sa buhay ni Eliza. 2 beses lamang pumunta sa restaurant si Archer matapos nitong magselos. Iniiwasan na nito si Eliza at inabala ang sarili sa trabaho. Ramdam din niya na umiiwas na sa kanya ang dalaga. Naisip niyang baka dahil kay Kit. Eliza, kumain ka na. Masarap to oh. Alok ni Lola Anita sa kanya. Naroon sila sa dining staff area kasama ang iba pa. Kada tapos ng shift, mayroon silang free meal. Hindi pa po ako nagugutom la. Dadalhin ko na lang po sa bahay natin yan. Anyang marahang tumayo mula sa upuan. Si Eliza, 4 days ng diet. Baka mangayayat ka niyan. Sabi naman ni June, isa rin sa staff. 6 na staff ang kumakain roon. Pinipilit nga siyang kumain ng mga ito pero wala talaga siyang gana. Hindi naman June, sa bahay ko na lang kakainin. Ikaw ang bahala. Tumango-tango ito. Sumulyap si Eliza kay Lola Anita. La, magpapahangin lang muna po ako. Sige apo, ililigpit ko na lang itong pagkain mo at ibabalot. Sige po, aalis muna ako. Tinanguan lang naman siya ng mga katrabaho. Dumiretso si Eliza sa likod ng restaurant para pakainin ang 2 asong gala doon. Pagkatapos ay tumambay muna siya saglit sa may lumang upuan, nakatulala sa kawalan. Ngunit maya-maya ay may nagbukas ng backdoor. Andito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Archer, bulalas ni Eliza, bigla na lang kumubog ang puso niya. Para yatang nakakita ka ng multo. Nakangiting tanong nito habang palapit sa kanya. Napalunok siya at mas lalong bumilis ang kabog ng kanyang puso. Parang mawawalan siya ng hangin habang papalapit ito. Pero ang panglaw na nararamdaman ay tila ba napawi ng ganoon na lang. Anong ginagawa mo rito, Archer? Like I said, hinahanap kita. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hinahanap niya ako? Bakit kaya? Anya sa isip. Nagpapahangin lang. Nagpapahangin? Bahagyang natawang tugon ni Archer at inilibot nito ang tingin sa paligid. Tambakan ng basura dito ah. Aha? Napangiwi si Eliza sa palpak na palusot. Anyway, hindi mo raw ginilaw yung crew meal mo sabi ng mga kasama mo. May problema ba? Wala naman, busog pa ako. Talaga? Malapit na ang out mo ah. Halika, pumasok tayo sa loob. Loob? Bakit? Sumunod ka sa akin. Sabi nito sa may talikod at hakbang papasok. Walang nagawa si Eliza kundi ang tumalima. Ang akala ni Eliza ay sa staff dining area siya yayayain ni Archer. Ngunit dumiretso sila sa 2nd floor kung saan may isang room ang private. Yun raw ang mini office ni Kit. May pagka-maximalist ang opisina ni Kit. Dark brown ang pintura sa pader. May 2 malaking bookshelf sa bandang kaliwa. Sa front wall ay may nakakabit na TV. Sa back wall ay may mga paintings. Sa bandang kanan ay malaking bintana at kurtina ang naroon. Sa gitnang bahagi ay naroon ang table ni Kit. Maupo ka. Aya ni Archer at itinuro ang mini sala set sa bandang kanan. Tumalima si Eliza at naupo sa pandalawahang brown sofa. Labas lang ako saglit. Paalam ni Archer. Hindi na nito hinintay na sumagot siya at lumabas na ng pinto. Napailing si Eliza. Nag-iisip kung ano ang kailangan ni Archer. Maya-maya ay ibinaling niya ang atensyon sa isang culinary magazine sa ilalim ng table. Kinuha niya yon at namangha siya nang makita sa ika-4 na pahina ang magkapatid na Archer at Kit. Saglit na pinagmasdan niya ang mukha ng dalawa. Kapwa naka-business suit ang mga ito. Cute at bilugan ang mga mata ni Kit at laging nakangiti. Si Archer naman ay medyo matapang ang features ng muka at bukod tangi ang kaakit-akit nitong fox eyes. At ganoon ang type niya sa mukha ng isang lalaki. Yung lahat, masculine ang dating. Wow, tapos pala ng culinary si Kit, pati na rin ang entrepreneur. Manghang sabi ni Eliza. Binasa niya naman ang information ni Archer. BSBA Financial Management pala ang tinapos nito at may master's degree pa sa parehong field. Napangiti siya. Ang lawak ng ngiti mo ah. Agad na patingala si Eliza. Sir Archer, hindi ko naramdaman na nakabalik ka na pala. Mukhang napako ang tingin mo kay Kit. Ha? Tumingin siya sa hawak na magazine. Agad naman niya yung tiniklop at ibinalik sa lalagyan. Bakit may hindi niya naramdaman ng presensya ni Archer? Dahil ba masyado niyang pinagmasdan ng mukha nito sa magazine? Ito ang tinititigan niya, hindi si Kit. Naupo ang binata sa kanyang tabi, dahilan kung bakit siya parang napako sa kinauupuan. Kung bakit ba iba ang dating ng presensya nito sa kanya.
15 minutes pa yung pagkain. Hintay-hintayin na lang natin. Ani Archer. Pagkain? Oo, baka kasi hindi mo gusto yung crew meal. Ha? Ay naku hindi. Siyempre gusto ko. Lalo na ang recipe ni Sir Keith. Nagkataon lang na Natigilan saglit si Eliza. Wala siyang gana. Broken-hearted kasi. Gusto mo ba si Kit? Diretsahang tanong nito. Ano? Hindi ah. Really? Hindi mo siya gusto? Naiawang ni Eliza ang kanyang mga labi. Napayuko rin siya agad nang mapansing titig na titig ang binata sa kanya. Look at me, Eliza. Halos pabulong na sabi ni Archer. May kung anong musika ang nakakahipnotismo ang tunog ng boses nito, kaya otomatikong nag-angat siya ng tingin. Salubong ang nakakaakit nitong mga mata. Ano yun, sir? Uulitin ko. Gusto mo bang kapatid ko? Anito na tila ba may hinanakit sa boses. Mabilis na umiling si Eliza. Hindi, bakit mo naman nasabi yan? Mas lalong umisod si Archer sa tabi niya, kaya naman tila ba may mga dagang nagkarerahan sa puso niya. Ramdam niya ang init ng katawan nito, pati ang mabangong amoy ng binata. Nung makita ko kayo sa likod, just days ago, magkayakap kayo. Damn it. Parang sinaksak nun ng puso ko, Eliza. Yun ba? Yakap yun ang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya. Nang nagawa niyong dalawa para sa amin ni Lola Anita. Alam mo, ang bait ni Kit, kaya hindi ko napigilan gawin yun. At ang yakap na yun ay walang ibig sabihin kundi parang sa kapatid ko lang at kaibigan. Talaga? Bigla-bigla ay umaliwalas ang mukha ng binata. Oo, pero bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Tuwing pumupunta ako dito after ko makita ko yung magkayakap, ramdam ko na ang pag-iwas mo sa akin. Gayong gusto lang naman kitang makausap. Kaya naisip ko lang na ayaw mo na akong kausap. Mas gusto mong kausapin si Kit. Pasensya na kung ganun ang nararamdaman mo. Ramdam ko rin kasi na iniiwasan mo na ako. Ayaw ko lang din kasi na... Ani Eliza na umiwas ng tingin. Ngunit nang hawakan ni Archer ang kanyang muka at banayad na iniangat yun, ay hindi na niya magawang umiwas. Ayoko na mapalapit ako sa iyo, Archer. Baka kasi... Baka mahalin mo ako? Ganun ba? Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Archer, naisip ko lang na sino ba naman ako para mahalin mo? May masigit sa akin. Parang yung babaeng kausap mo noon. Sinong babae? Bahagyang inilayo ni Archer ang katawan nito sa kanya. Yung kumain dito noon nakasalo mo. Si Rachel? Maikli nitong tawa. Why would I like her? Bakit hindi? Bagay kayo. Dahil kaibigan ko lang siya at may common law partner na yun. At syempre, hindi siya ikaw. Teka, pinagseselosan mo siya? Hindi nakaimik ang dalaga. May aaminin ako sa'yo, Eliza. Alam mo ba ang totoong rason kung bakit lagi kitang inaaway nung una? Hindi dahil sa issue ng tinda niyo yun, kundi dahil gusto talaga kita. Ha? Kumurap-kurap si Eliza. Tama bang narinig ko? Marahang tumango si Archer. Oo, hindi ko lang maamin. Natakot ako dahil niloko ni Ma'am si Dad noon. Pati yung tito ko, nasira ang buhay dahil sa babae. Kaya nung nakita kita, akala ko ang pinakamainam na gawin ay awayin ka dahil takot akong umibig. Pero hindi. The more na inaaway kita, the more na nahuhulog ako sa'yo. I love you, Eliza. Yun ang totoo. Paliwanag nito. Hindi na nakaimik muli si Eliza sa pagtatapat ng binata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Parang kailan lang ay ang lungkot niya at ang lahat ng yon ay nabura ngayon. Come here. Bulong ng binata at marahang kinabig siya sa baywang. Papalit-palit ang tingin nito sa kanyang mga mata. Hanggang sa dumako yun sa kanyang mga labi. Naiawang ni Eliza ang mga labi nang haplusin yun ng hinlalaki ng binata. Hindi na siya pumalag nang ilapit nito ang mukha sa kanya at mapapikit nang ilapat nito ang mga labi sa kanya. Mainit at banayad ang mga labi nitong nakadampi sa kanya. Dahan-dahang gumagalaw, tila walang pagmamadali, kay lambot, kay sarap. At heto naman siya, marahang nakikipagsabayan, nagpapatianod. Eliza. Marahang bulong nito sa gitna ng kanilang paghahalikan. Bigla na lang nanginig ang kanyang katawan. Sasagap sana siya ng hangin ngunit hindi nito pinayagang lumayo siya. Banayad na kinagat nito ang kanyang pang-ibabang labi, dahilan ng kanyang bahagyang pag-ungol. At nang lalaliman na ni Archer ang pag-angkin. Kapwa silang tumigil ng halos mapugto na ang kanilang hininga. Mahal kita, Archer. Bigla niyang sambit. I love you more, Eliza. And please,
Take my last name as soon as possible. Pakiusap ng binata. Anong ibig mong sabihin? Marry me. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa at magsayang na panahon. Magpakasal na tayo. Pero kakaamin lang natin ang nararamdaman. I know, pero pwede naman nating kilalanin ang isa't isa habang nagsasama. Sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ako iibig. Pero here I am now, asking you to marry me. Dahil alam kong ikaw na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Marry me, Eliza. Please. Samon nito. Ngumiti si Eliza at pinagsalikop ang mga braso para mayakap ang binata. Niyakap rin siya nito ng mas mahigpit. Sige, pakakasal ako sa iyo, Archer. At asahan mong hindi ako tulad ng iba na inakala mong kaya kang saktan. Ikaw ang first love ko, first kiss at napahinto siya. At ako magiging first mo sa lahat, sweetheart. Pilyong dugtong nito sabay halik muli sa labi niya. At ang saya sa kanilang puso ay walang mapagsidlan sa mga oras na yon. Nang araw ding yon ay pinaalam nila kay Kit at Lola Anita ang relasyon nila at pagpapakasal. Labis din ang saya at suporta ng mga ito para sa kanila. Hindi rin nagtagal, nakuha na ni Eliza ang mga dokumento niya sa Bicol. Sa tulong ng mga abogado ni na Archer. Kinailangan kasi ng birth certificate sa kasal niya. Higit sa lahat, nakuha na rin ng abogado ang mga diploma niya. May pagmamalaki na niya yun ngayon na totoong nakapagtapos siya ng kolehiyo na alam naman niyang hindi na kailangan dahil nakapagtapos o hindi, tanggap siya ni Archer. Wala pang isang buwan ay nagpakasal sina Eliza at Archer sa West. Pwera kina Lola Anita at Kit na walang tutol sa desisyon nila, ay kumuha lang sila ng 4 na witness mula sa malalapit na kaibigan ng magkapatid. Hindi na pinaalam ni Eliza sa mga kamag-anak sa Bicol ang kasal niya. Ayon sa abogado ni na Archer, wala rin namang nag-usisa sa kanya noong kunin nito sa dati nilang bahay ang kanyang mga dokumento at ilang kagamitan. Kaya pinalagay na talaga niya na wala na siyang kamag-anak na dapat ikonsidera sa bayang kanilakhan. Pagkatapos ng kasal nila ay sa isang restaurant na pag-aari ni na Archer sila kumain. Ngunit pagkatapos ng reception ay binigyan si Eliza ng asawa ng nakakalulang budget para sa church wedding. Pero gusto niyang maging praktikal kaya itinago nilang ngayon sa kanang engrandeng kasal. Tumira sina Eliza at Lola Anita sa bahay ni Archer. Si Kit naman ay nagpatayo ng bahay nila sa tabi. Nang agad na mabuntis si Eliza, ay pinili nilang mag-asawa na huminto na siya sa trabaho at maging full-time housewife na lang muna, kasama si Lola Anita na umaalalay sa kanya. Kasabay niyon may nakilala rin si Kit at nagsimula na rin ang sarili nitong kwento tungkol sa pag-ibig. Kaya naman masaya silang lahat para dito. Isang babaeng supling ang biyayang tinanggap ni Archer at Eliza. At ang plano nilang magkaroon ng anak muli nang mag-3 taong gulang ang panganay nila ay muling natupad, kaya nadagdagan ng panibagong kasiyahan ng kanilang tahanan. Wala na silang mahihiling pa, lalo na si Eliza na labis na binago ng magkapatid na Archer at Kit ang buhay. Sa huli, natutunan nila na ang panghuhusga ay madalas nagsisimula sa panlabas na anyo. Pareho silang nagkamali, hindi alam ang mga kwentong nakatago sa likod ng mga kilos at ugali. But when they chose understanding over assumptions, everything slowly fell into place, quietly and sincerely. Kung minsan, sapat na ang kaunting pasensya at kabutihan dahil bawat tao ay may kwentong karapat-dapat na unawain. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.